Isang panibagong topic na naman po ang ating gagawin ngayon ng reaction video mula po ito kay John Reps. Ilalagay ko po sa description ng link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Title po nito, mga barko ng PCG at Navy ipinakalat na sa West Philippine Sea. China at China Coast Guard nagsanay sa Panatag Shoal. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para ma-update ka. Kapag naglalabas po tayo ng itong reaction video, wala na po tayo kalapang gawin pang iba pa. Sisimulan ko na po to. Let's do this. Inutusan na ni Pangulong Marcos Jr. ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy na palakasin ang presensya nito sa West Philippine Sea. Kasunod yan ng inilabas na bagong regulasyon ng China. Habang sa Baho de Masinloc naman ay nagsasagawa ng pagsasanay ang mga barko ng China Coast Guard. Solid. Tinanggal na bilang Chief ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines si Vice Admiral Alberto Carlos matapos makaladkad sa new model deal ng China. Ayan na nga, no, talaga po ang ating Pangulong Bongbong Marcos talaga ay talaga nagtatrabaho po ng napakatindi po talaga ngayon at talaga pong sinisibak na po talaga lahat ng mga pro-China. Palakpakan natin ang ating Pangulo. No? Sobrang deserve po ng Pangulong Bongbong Marcos ang ating pagbati at pagpugay talaga dahil napakahusay po ng presidente natin. At hindi po yan pro-China, no? Talaga pong ipinaglalaban po tayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Carlos ay pinalitan ni Rear Admiral Alfonso Torres Jr. bilang Westcom Chief noong May 6 matapos maghain ng leave si Carlos sa personal na dahilan. Ang Westcom headquarters sa Puerto Princesa sa Palawan ang siyang nakatoka sa pagdepensa ng Western Seaboard ng Pilipinas. Yes. Nauna rito, sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian na mayroon umano silang recorded phone conversation kay Carlos hingil sa new model agreement para mamanage ang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Ayun na nga, no, meron palang recorded, no? Phone conversation ay talagang ang China talaga, no, talagang hindi mo alam kung talagang isinisiwalat din talaga nila yung mga kanilang mga kaalyado Pilipino, no, na mga pro-China, na which is dapat talagang sibakin po talaga yan, no. Lahat po yan sibakin ng sibakin dahil po pagtataksil po yan sa bayan at yan po ang ginagawa natin Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kayo ubra sa administrasyong Marcos talaga. Kayo mga pro-China, nalalabi na po talaga yung mga oras, no. Talagang kung maaari lang ay magsi-resign na kayo. Huwag nyo nang antay na sibakin pa kayo ng aming Pangulong Bongbong Marcos. Dahil talagang amoy na kayo ng ating Pangulo. West Philippine Sea. Samantala, pinadagdagan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga barkong magbabantay sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng inilabas na bagong regulasyon ng China Coast Guard na huhulihin nila ang sino mang tatawid sa border umano ng China na makukulong hanggang sa 60 araw ng walang paglilitis. Grabe. Sinabi ni National Security Council Jonathan. Grabe talaga tong China, kumbaga sobra-sobra po sila. Wala po sa international, no? Kumbaga lumalabag po talaga sila. Kumbaga gumagawa po sila ng kanilang sariling regulasyon, no? Nasaan na po ang malayang paglalayag? Mawawala na po talagang sa isa yon. Lahat po na nakapalibot dyan sa West Philippine Sea, talaga pong apektado po lahat dyan. At tingnan po natin ang tikas talaga ng China. Kung talagang ma-i-implement po nila yan, kung talagang manghuhuli sila ng mga sinasabi nilang lalabag dyan sa kanilang batas po nila na inihain na yan. Sa June 15 po ang simula niyan at talagang hindi lang po tayo apektado dyan, buong bansa po, mga iba't ibang bansa na nakapalibot po dyan sa West Philippines. Tingnan po natin, no, kung talaga po may pangil po itong China o boka-boka lang talaga. Pero sa tingin ko po ay hindi po nila magagawa yan basta-basta. Kasi po, mabibreak po nila ang maraming batas po dyan at talaga pong mawawala na nga po ng isa-isa dyan ng malayang paglalayag. Kasi po nasa batas po yan, no, nasa UNCLOS yan na lahat po ng bansa pwedeng tumawid dyan sa West Philippine Sea. Wala po dapat na magkaroon ng ng anumang panghaharas dyan dapat, no? Kasi mulat sa pool nga po, nangaharas na po ang China, kaya po noon pa po ay talaga pong lumalabag na po sila sa batas. 60 araw ng walang paglilitis. Sinabi ni National Security Council Jonathan Malaya na inutusan ni Pangulong Marcos ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy na paigtingin ang presensya o pagbabantay ng kanilang mga barko sa West Philippine Sea. Yes. Ayon kay Malaya, hindi umano inaalis ng gobyerno na baka tutuhanin ng China Coast Guard ang panghuhuli at Pero sa akin, no, sa tingin ko hindi nila basta-basta talaga magagawa yan. Kasi marami talaga sila makakalaban, Yan hindi lang ang Pilipinas. Kala kasi nila tayo lang talaga yung
Kumbaga, kala nila, makakaya-kaya lang nila tayo, pero hindi. Gumagawa rin ng paraan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At marami pong nakasuporta sa atin, no? At kung pumalag po, lalo po ang ibang bansa, lalo po ang Vietnam. Nako, alam niyo naman, Vietnam, pumapalag talaga yan. Malaysia, Indonesia, yung mga yan, talagang hindi basta-basta rin yung mga yan, no? Kaya po, hindi lang po tayo ang kalaban dito ng China, pati po yung mga bansa na yan. Maling-mali po talaga dito ang China nung nagpapatubod sila ng ganyang batas. Naalis ng gobyerno na baka tutuhanin ng China Coast Guard ang panghuhuli at makompromiso ang pangingisda ng mga Pilipino sa karagatan. Sa panig naman anya ng naval assets ng Pilipinas ay bentahe ang mas maraming presensya upang sakaling mayroong hinuli ang China Coast Guard ay may matatawagan agad at madaling sumaklolo ang mga barko ng Pilipinas. Maganda na rin talaga yung handa, no? Kasi nga hindi natin masabi talaga itong galawan ng China, no? Kasi kawawa talaga ang ating mangingisda. Halimbawa, napakamaliliit na mangingisda po natin kung hulihin lang basta-basta ng China, no? Ng Chinese Coast Guard. Tapos wala nga pong paglilitis, no? Ikukulong ng hanggang 60 days, no? Maling-mali po talaga yun. Kaya kailangan po talaga ikalat po talaga ang Philippine Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Sinabi ni Malaya na ayaw ng gobyerno na masyadong bigyang pansin ang bagong patakarang ito ng China at walang planong tutulan ito dahil parang lalabas na kinikilala ng Pilipinas ang kanilang patakarang ito sa West Philippine Sea. Tama. Sa kabila niyan ay nagsagawa naman ng pagsasanay ang mga barko ng China Coast Guard ng enhanced life-saving capabilities at law enforcement operation sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Talagang ito, no, bully talaga, no? Talagang makikita natin bully po talaga ang China. Mismo sa Panatag Shoal, di ba? Sa Baho de Masinloc pa talaga sila, dun pa sila nagte-training. Ang kakapal ng mukha nito talaga itong mga Chinese. Balang araw po talaga magkakaroon po talaga ito ng katapat. Meron po talaga ditong papalag talaga, no? Kasi po ganyan po ang nagiging katapusan ng mga bully. Meron po silang katapat, no? Bandang huli po ay talaga po masasampulan po itong China, no? Kasi po tayo po talaga ang kanilang main target po talaga dito kasi po napakaliit po talagang bansa natin. Real talk lang po, no? Napakahina po talaga natin ang bansa natin. Kaya po ginaganyan-ganyan po tayo ng China. Pero darating po talaga ang panahon, no, na talaga pong magkakaroon po ng katapat itong China. 海警时10:25分发现有人落水，请过往船舶加强观察，注意避让。 Kaya ako talaga mungkahay ko talaga, no? Talaga pong lahat po ng pogo ay tanggalin po dito. Diyan lang po tayo makakabawi talaga. Ganun po dapat, no? Wala po tayong dapat anuhin dito. Kailangan po talaga nating tumablaba. 'Di ba? Tanggalin lahat ng pogo, palayasin lahat ng Chinese dito sa ating bansa, no? Na talaga pong lalo na po yung mga may illegal na gawain na ginagawa rito. Marami po. Marami rin po nakakapasok sa ating gobyerno na may lahing Chinese talaga, na mas lamang ang lahing Chinese na questionable ang pagkatao, no? Kailangan talaga wag natin i-tolerate to. Kailangan po patalsikin po lahat ng mga yan kasi po grabe na po ang pambubuli ng China sa atin. Doon lang po tayo talaga makakabawi. Higpitan po ang immigration, higpitan po ang airport at seaport po natin para hindi po talaga tayo basta-basta mapasok ng mga Chinese na to. 收到。 Grabe, ang yayabang. Meron naman silang sariling teritoryo na malapit sa kanila. Bakit dyan pa sila sa Baho de Masinloc nag-training, di ba? Talagang nagpapakita lang sila na ng ini-intimidate talaga tayo ang Pilipinas, no? Grabe. Well, actually naman ginagawa naman talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang lahat. Ayun na nga, nag-deploy na nga siya ng maraming PCG, no? Para kung sakaling gawan nga ng baliw na China na to, yung sinasabi nila na manguhuli sila sa June 15, at least may mga naka-deploy dyan na pwedeng mag-rescue
sa ating mga kababayan na huhulihin ng baliw na China na to, no? 因为我们海警担负了海上救生的职责，开展海上训练目的，一方面是提高舰指挥员的海上救生组织指挥能力、全舰协同配合能力；二是快速的响应海上渔船民意外落水等突发情况的需要。我们现在直口的海域风浪较高，气候条件比较恶劣。 Isipin nyo, no, ang lalaki ng mga barko na yan ng China, tapos hinaharas nila ang ating mga mangingisda. Isipin nyo, wala sa kumbaga kakarampot na nga lang po yung nahuhuling isda ng ating mga mangingisda, di ba? Aharasin pa nila. At tapos, di ba, hihingian pa nila ng huling isda, no, gaano kabuhakaw itong mga hinayupak na to, di ba? Retalk lang po tayo dito, no, talaga pong lahat na lang ng panglalamang po ginagawa po ng China sa atin. Isipin nyo, no, kakapiranggot na lang talaga na nahuhuli ng ating pahirapan pa. di ba? Hahaburin pa nila. Aarasin pa nila dyan sa West Philippine Sea, dyan sa Bao de Masinloc. Grabe, no? Kaya talaga dapat po talaga mag-deploy po talaga ang Pangulong Bongbong Marcos ng mga PCG dyan sa palibot niyan. Lalo na po nalalapit na rin po yung taning na yan ng China sa June 15, no? Magkakaalaman po talaga sa June 15 kung talagang gagawin po ng China yan na manghuhuli sila dyan. 我们会适当的设置比较险难的科目，进一步提升海警部队在遂行任务中应对复杂海况的能力，在实际的开展海上的救生过程当中，确保能够顺利的把落水员救上来。 我是中国海警3502舰，正在中华人民共和国黄岩岛海域依法巡航，请你遵守相关国际公约和中华人民共和国法律，依法依规生产作业。 Laws of China, no, batas nila, no, isipin mo yun, no, talagang ano sila, sakim. Kumbaga, no choice kayo, dapat sumunod kayo sa amin. Kumbaga, baliw na nga sila doon sa, ano, sa imaginary line nila, di ba? Kumbaga, wala naman po yun sa, batas talaga sa international law, Ang sakop lang po nila yun doon sa malapit sa kanila. Pero gumagawa po sila ng sarili nilang dash line, di ba? Ganyan po kabaliw ang China at ganyan sila kasakim. Diba, talagang kahit po nasa teritoryo po natin ay pinahihirapan po tayo talaga ng lecheng bansang to. Real talk po, di ba? Ganun po talaga yung ginagawa nila Talaga pong hinaharas tayo sa mismong EEZ natin. Kanya po. Darating po ang panahon talaga na babagsak po itong bansang to. Kasi po actually po ang ekonomiya po ng China ay bagsak po talaga. Kaya para sa akin po noon ko pa sinasabi, kalokohang magsimula ng gera ang China kasi po bagsak po ang ekonomiya nila. Kasi po lahat po ng assets po ng China ay mapipris kapag po sila ang nagsimula ng gera. Actually, sa tingin ko po ay talagang laway-laway lang po itong China, no. Duwag po to, ampaw po to. Puro lang yan panghaharas at pagsisindak lang po ang ginagawa ng China na to. Pero wala po yan. Huwag po kayo maniniwala dyan. 在此提醒黄岩岛临近海域作业渔民注意安全，依法生产。 现在我们奋斗来到大海茫茫之中，我们奋斗我们的海警过来的时候，我们心里很欣慰、很高兴、很开心，我们做鱼也能放心。 Ayun lang po ate po nagawa ng reaction video mula kay John Rep. Huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe sa channel niya. And don't forget to subscribe para po ma-update din po kayo kapag po naglalabas po ako ng reaction video. Mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.